Pwede nyo ba sabihin sa tabi, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Lagi. No? Kahit saan ka pumunta, simula nang tanggapin mo siya. Simula nang tanggapin mo siya. Kaya ito po ang kadahilanan na tayo ay nagko-commemorate or so to speak, we celebrate the Feast of Booths or the Feast of Tabernacles. Actually, tayo yung mga booths. Tayo yung mga tabernacles. Amen? At ang Diyos ay nananahan sa bahay na ito. Diba sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. Kumakatok siya. Kumakatok siya sa buhay natin. Ang sino man makarinig ng tinig ko at pagbuksan ako ng pintuan, papasok ako. Amen? Papasok ako at mananahan, kakain na kasama niya. Nararanasan niyo ba yun? Sa buhay niyo, pag kumakain kayo, kasama niyo si Lord. Pag naglalaba kayo, kasama niyo si Lord. Pag nagdadrive kayo, kasama niyo si Lord. Hindi man natin nakikita, pero ang pananampalataya natin, kapag sinabi niyang kasama niya tayo, kasama niya tayo. Amen? Because we live by faith and not by sight. Hindi mo na kailangan magpakita pa si Lord sa iyo ng pisikal. Gamitin mo yung pananampalataya mo, sinabi niya, sinasamahan ka niya. Sinasamahan ka niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, fear not, for God is with you. Oh, hallelujah. Amen. So, it's the Feast of Tabernacles. And what is the Feast of the Tabernacles? The Feast of Tabernacles is one of the three major feasts of the Lord. Una, yung major feast, yung the Feast of Passover. Okay, kada may pista po kasi merong pag-ani sa Israel because they are an agricultural land. No? Harvest sila ng barley kapag Feast of the Passover. Kaya pupunta sila sa temple, magbabalik sila ng kanilang mga first fruits, magbabalik sila ng kanilang mga handog sa Panginoon dahil pinagpala sila ng Panginoon. Sino sa inyo, pag pinagpala ng Panginoon, ibinabalik yung para sa Panginoon? Yan, ganyan po ang paggalang po sa Panginoon. So tuwing pista ng Pasko, barley harvest, sineselebrate yan nila. Pag Feast of Weeks din, or yung wheat harvest, no? Yan, one of the three major feasts is the Feast of Weeks, or the Shavuot, or the Feast of Pentecost. Pag Feast of Pentecost naman, anihan naman nila ng mga wheat. Yung tinanim nila ng mga trigo, anihin nila. So punta naman sila doon sa temple, mag-aali na naman sila sa Panginoon. Ang sarap kaya no? Kapag pinagpala ka, binabalik mo yung para sa Panginoon bilang pagsamba sa Kanya. Kaya walang tigil sa buong taon ng pagpapala ng Diyos. Woo! Hallelujah! Ang pangatlo po na one of the three major feasts is the Feast of Tabernacles. Everybody say the Feast of Tabernacles. Ito naman yung anihan ng mga ubas, mansanas, kalabasa, talong. Kaya ngayon po, meron a prophetic gesture lang naman to, mga kapatid. Pinagdala ko kayo ng iba't ibang prutas. So, meron tayo ditong lansones, ubas, saging, mansanas, sinagdala ng rambutan. Meron pang yung kiat-kiat ba yun? Meron tayong melon, saging na saba, no? Yeah, praise the Lord. Hallelujah. It's a feast of harvest. It's a feast of harvest. Alam niyo, masaya akong ginagawa to, mga kapatid. Ang saya-saya kong ginagawa ito na merong ganitong mga panahon na tayo ay excited. Oy, Feast of Tabernacles ngayon! Kailanganan na tayo sa Panginoon, sasambat. Tingnan nyo kanina habang tayo ay nagpupuri, ay, di ko mapigilan talaga na sumayaw sa harapan ng Panginoon. Lumuhod sa presensya ng Diyos. Because in that way, God is being honored. And those who love God, loves to honor Him. At huwag kayong mahihiya na lumuhod. No, na magpasubasub sa harapan ng Panginoon kapag nararamdaman niyo yung presensya niya. Nalulugod ang Panginoon. Itodo mo na, walang pakieme. Amen ba? Si David nga, yung pumapasok yung Ark of the Covenant sa City of David. Nagsasayaw siyang ganun. Hallelujah. Walang pipigil sa inyo kahit na manginig kayo, mangisay o magugulong dyan. Basta nararamdaman niyo yung presence ng Panginoon. Walang pipigil sa inyo, mag-iiyak dyan, nararamdaman niyo yung presence. Kesa naman nag-iiyak ka sa walang katuturan, umiyak ka na nararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah!
Kaya ang sarap po na dumadalo ng mga ganitong gawain. Woo! Kaya palang sabi sa Hebrews chapter 10, huwag niyong kakaligtaan yung mga ganitong uri ng pagtitipon. Kasi sa ganitong uri ng pagtitipon, they encourage ka, lumalakas ka. And behold, the tabernacle of God will be with man. And the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is healing. Eh, di ba pag may sakit ka, pumupunta ka sa doktor, pumupunta ka sa ospital, umalis ka ng bahay. Amen po ba? Amen po ba? Eh bakit hindi ka lumabas ng bahay, pumunta ka sa simbahan ng Panginoon, sumamba ka, nandun ang presensya ng Diyos, pagpapalain ka na, pagagalingin ka pa, ipoprovide pa mga pangangailangan mo. Ang Diyos pinupuntahan. Amen? In the book of James, he says, if you will come near to me, I will come near to you. If you'll draw near to me, I will draw near to you. I tell you, huwag mong pag-intayin ng Diyos sa bahay nyo. Amen po ba? Teka muna. Dito na muna tayo sa Feast of Tabernacles. Hallelujah. Feast ngayon, mga kapatid! Hallelujah! The Feast of Tabernacles. Masayang-masaya po ako ngayon. And I'm rejoicing. Alam mo, ang ganda nga ng share ni Robert Miss dito sa Feast of Tabernacles natin dito sa 11th floor. Sino sa inyo nakaintindi ng share ni Prophet Robert Miss? Yung totoo. Sino natulog? Sinong sumama sa akin sa pag joke? Hindi yan, yung totoo. Yung nakaintindi. Okay. Napakaganda po ng revelation ng Lord. Tungkol doon sa Kairos at sa Kronos. Okay? Ang Kronos, yun yung oras natin. Meron tayong alas 12, alauna. Meron tayong Lunes, Martes, Miyerkules, Enero, Pebrero. Diba? Merong umaga, gabi. Yun yung Kronos. We're still living in Kronos. At habang tayo nasa Kronos, makinig kayo mabuti, ang ganda nito. Habang tayo ay nasa Kronos, wala tayong choice, kundi we will experience decay. May makakaiwas ba dito natatanda na hindi natatanda? Kahit kailan. Kahit si Florante sabi, tatanda at lilipas. Di ba? There is a time to be born, a time to die. Di ba? May oras na nung araw, nung 20 years old ka, kinis-kinis na mukha mo. Pero ngayong plus 40 na, yung 20, medyo hindi mo maiwasan. Amen po ba? Dati, kung umakyat ka ng bundok, talagang kaya-kaya mo. Ngayon, hagdan na lang. Bakit? Kasi nasa Kronos tayo. Kronos. Okay? Yung Kairos, ang tinatawag, that is eternity. Eternity. And God lives in eternity. Alright? When this life is over in this Kronos, in this place where Kronos is, you will be transferred to a place where Kairos is. Wala nang oras. Hindi ka na bukas, papasok ako ng alas 7, dadating ako ng alas 8 sa opisina, mag-out ako ng alas 4, dadating ako. Wala nang ganon, mga kapatid. Pag enter mo doon, wala na yung mga dating mga bagay. Wala na. Wala nang oras, wala nang rush hour, wala nang traffic, wala nang magugutom, wala nang magpe-prepare ng pagkain. Wala na po, mga kapatid. And that is the time and that is the place where God lives. He lives in eternity. Kaya doon, kapag nandun ka na sa eternity, nagtatabernacle ka na with God, no more sickness, no more pain, no more sorrows, no more nagmamadali ka kasi malilate ka. No more na ma-high blood kasi na-late. No? No more na merong kang hinahabol na mga due dates at mga lahat ng dues, mga bills,
Hinahabol mo, wala na. And, okay. Before God created the day and night, it's just eternity. In the beginning, Genesis chapter 1, verse 1. The beginning, God created the heavens and the earth is without form and void. And God said, let there be light, there was light. Pagdating pa lang po doon sa, pang ilang araw yon, yung fourth day, doon pa lang nagkaroon ng araw at gabi. Doon pa lang nag-umpisa yung bilangan na yun. Pero before that, mga kapatid, eternity. And then, fast forward tayo sa Book of Revelation or in the future, mga kapatid, yung sinasabi niya na we will be with Him. We will enter again kung ano yung meron doon sa origin. Babalik tayo doon lahat, mga kapatid, to be with Yeshua in the Kairos time. The time of eternity. That is what it means with tabernacle. Hallelujah. Lord, I pray, i-download nyo na maayos sa kanila. Sa aming lahat. Woo! Thank you, Jesus! Kaya mga kapatid, yung tinanggap nating Panginoong Hesukristo, who is the resurrection and the life, the eternal life, is a God of eternity. Sa Kanya, wala yung oras. 1:00, 2:00, wala. He is the Alpha and the Omega. He is the Aleph and the Tav. And for eternity, He is God. Ang ganda nga. Medyo meron lang akong konting bite-sized revelation na nakuha doon. If your God, Jesus, Yeshua, is living inside of you, and He is not bound by time, and He's living inside of you, you can still ask the Master to go back. Hallelujah. Whoa! Hallelujah! And to fix something so that in the present, everything that He can fix in the past will manifest in your present life. And there's going to be transition. And that's why you experience miracle. That's why you experience creative miracles. And then if this Jesus who lives in eternity is living inside of you, you can also journey with Him if you want to go to the future. That's why some people can see what lies ahead. What's going to happen. Hallelujah! This is profound. But mahirap ipaliwanag to. Mas maganda to nararanasan. Pag nag-soaking tayo, mga kapatid. Hallelujah. You'll experience this. He is a God who is not bound by time. Kaya merong Greek God, ang pangalang Kronos. Yan yung sinasubmission natin sa sa Divine Council. Yung Kronos na yan, madalas may pinag-aaway yan, no? Mag-asawa. Bilisan mo, tagal mong kumilos, late na tayo. Lagi kang huli, 'di ba? Laging meron nakakancel na business, kasi ang usapan ganitong oras, na late ka ng 1 minute. 1 minute, it's counting, ganyan. Si Kronos ang may control. He's a fallen son of God. One time I asked the council to bind. But ako napunta dito, we are being viewed internationally. Pero okay lang. One time, malilate kami, no? Merong, what do you call this? Conference. Wala talagang choice, kundi malate kami ng husto. Dahil traffic sa Boni, traffic sa EDSA, papunta kaming Cubao, no? Yung kahabaan na yon. Alam ko, naghihintay na yung mga tao. Siyempre, naramdaman nyo, kapag hindi naghihintay sa inyo, tapos late ka na, tapos sa kalagitnaan ka ng traffic. Di ba, pinagpapawisan ka, stress ka, di ba, kumukulo yung tiyan mo. Kasi na-overthink ka rin. Sumasobra isip mo, naku, ano kaya ang sinasabi na nila sa akin? Ano na kayang gagawin? And then the Lord told me, do you know that you can relax in the middle of that situation because I am with you. Yes. And I am the Aleph and the Tav, the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
And then I was just reminded, there is this demon god named Kronos who controls this time. And I immediately asked the divine council to send a mighty angel of God's presence to bind Kronos. And I asked the Lord for a teleport and translation by faith. And we prayed for the dashboard. Lord, bring us there in no time at all. Hallelujah! This is a miracle, mga kapatid. Supernaturally, God teleported us near the place. Supernaturally. And come to think of it, di kami late. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo ba mabuhay sa supernatural, mga kapatid? This is supernatural. Nangyari din sa amin to nung entrance exam ni Elisha sa UP. Pagdating namin sa UP Diliman, nakatira kami sa Shaw Boulevard, RBC. Pagdating namin sa UP Diliman, mag-umpisa na exam, ay wala yung permit. Yung envelope, akala na ilagay sa sasakyan. So, no choice kami, kailangan namin bumalik. Pero kailangan namin yung oras, kailangan mabit yung time. So, UP Diliman, Commonwealth, EDSA, papuntang Shaw Boulevard, yung normal traffic, maraming sasakyan. So, we just prayed. Lord, we prayed for the dashboard, no? Lord, alam namin you can connect from one point to another point. Ganun lang kasimple yun. Hallelujah. Because that's time. The distance between 2 points. And the Lord connected from this point to this point supernaturally. In 5 minutes, nandun kami sa Commonwealth. In 5 minutes, we were in Shaw Boulevard near the Cardinals sa Toyota. Hallelujah. If you know that place. In 5 minutes. In normal takbo, 40 kilometers per hour. Hallelujah. Hindi, mabagal talaga dahil maraming sasakyan. So that's how the Lord gumagawa si Lord ng mga mga himala. Supernatural things. Mahirap magtagalog minsan. Amen po ba? Supernatural things. At yun po yung tabernacle. Yun po yung tabernacle, mga kapatid. Yun po yung tabernacle. Glory to Jesus. So, in these 3 major feasts, the Israelites were commanded to go to Jerusalem to celebrate it, to honor the Lord and bring their offerings to Him. They are correlated to what? Harvest time. That is why they honor God with their harvest as well. Okay? So in the Feast of Tabernacles, the Lord wants His people to remember that many years ago, their ancestors lived in tents and were totally dependent on God. Bakit po ito iniutos sa kanila na alalahanin? Well, actually, voluntarily lang naman natin to na inaalala as Gentile believers. Voluntary lang to. Pa sa mga Israelita talaga to, mga kapatid. No? Bakit po? Bakit? Because the Lord wants His people to remember that many years ago, their ancestors lived in tents and were totally dependent on God. Sila po ay nakatira sa mga kubol at sila ay titiwala sa Diyos lang. Wala ilang ibang pinagtitiwalaan. Just this past few days, we met Jewish people. And then sabi namin sa kanila, well, we are so happy na may kasama kaming Jew dito, no? You know, pag may kasama kaming Jew, we felt like meron akong peace. Sabi ko doon sa Jew. Kasi lakas ng alon no? I feel like nandun kami sa Sea of Galilee. No? Parang sinasabi ko, nagpaparating ako ng mensahe sa kanya. Pero nararamdaman niya kung ano yung gusto kong sabihin sa kanya about Yeshua. So sinishare namin doon sa bangka. Tapos, sabi niya, do you know that we are celebrating the feast of the Lord? Yes, are you celebrating the feast? Para yung mga Jew, nagtataka, itong mga, ang OA nitong mga Pilipino na ito. Oo, hindi naman kayo Jew. But no, we're building boots, we're building suka. Di ba? Para sa kanila. Di ba? Amin yan Di ba? Are you a Jew? Well, pero yung meaning kasi nito, mga kapatid, yung sinasabi dito, kapag alam mo kung anong ibig sabihin, mabibless ka. Probably they are obeying it because they're doing it religiously, kultura nila Pero tayo mga kapatid, alam natin yung ibig sabihin. Na ang tabernakulo, tayo, na pinananahanan ng banal na spirito.
At ang ibig sabihin ng tabernakulo, pansamantala ka lang dito sa lupa, totally dependent ka sa Diyos habang nandito ka. Hindi ba maganda yon? Kasi sa kanila, pag dadating yung ganito, sige, lalagay sila ng mga booth, wherever they are, sa condo sila, o sa ibang bansa sila, gagawa sila ng ganito, tapos magpipiknik sila sa loob. Bakit? Kasi tinuro lang kasi sa kanila ng mga ancestors nila. Because their eyes were not enlightened yet. But for the genuine believers of the Messiah, we know what it means. Kaya may kahulugan sa atin yung ginagawa natin. Woo! Hallelujah! Feel na feel ko nga si Lord eh. Bring mo si Lord, noong pina-tabernacle niya, next slide please. No? Ayan. Bring mo si Lord, noong pinautusan niya gumawa ng mga tents yung 12 tribes of Israel, nasa gitna yung tabernacle ni Lord. Tapos, bawat isang tribo, tiga-apat. Hindi, 3 pala. 3, 6, 9, 12. Tigta 3 tribo, north, east, west side. North, east. North, east, south, and west. North, east, south, and west. Tigta 3 tribo, nasa gitna siya. Diba? Nasa gitna siya. So, yung tabernacle niya, yung kubol niya, yung nasa gitna. Kung titignan mo yan sa top view, ano itsura, mga kapatid? It's a cross. It's a cross. That's why we were redeemed by the Lamb of God when He died on the cross. Kaya dapat, ang Panginoong Jesucristo ang nasa sentro ng puso ng buhay natin. Para tayo ay nasa tamang kalagayan. Look at that. Diba? Kaya, yung mga kalaban nila, nung nandyan sila, takot sa kanila. Pati yung mga wild animals, they cannot get near them. Why? Because of the presence of God with them. There is a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Kailangan maglagay ng pillar of fire para yung mga tigre, yung mga leon, mabibiso. Diba? Hindi sila lalapit. Presensya ni Yahweh. Alam niyo mga kapatid, mga demonyo, sumisimbolo sa mga babangis na hayop, sumisimbolo dyan mga demonic spirits. As long as the fire of God is on you, as long as the presence of God is on you, the demonic realm is so alarmed. At alam niyo, nakita ko sa vision, tayo pala na mga spirit-filled believers, no? Pag naglalakad tayo, ang tingin sa atin sa spirit realm ng mga kaaway natin, mga demonyo, naglalagablab na nila lang. Nakakita na kayo ng taong naglalagablab na malakad. Tapos may usok-usok. Umuusok-usok. Wow! Hallelujah! Ganyan ang tingin ng spiritual realm sa atin. Kaya wherever you go, wherever you tapakan ng paa natin, sabi sa Joshua 1:3, gera talaga. Kahit saan ka pumunta, I tell you, nagagambala sila. Pumunta ka sa isla, pumunta ka sa syudad, pumunta ka sa eskwelahan mo. I want to inform every believer, you are a carrier of the presence and the fire of the Almighty God. Naglalagablab. Umuusok-usok. Alam niyo parang yung baga na kinuha mo, naglalagablab, inalis mo, tapos umuusok-usok na gano'n. Gano'n itsura natin sa spiritual realm. If you are a carrier of the fire of God, and all you have to do is to understand this revelation. Okay, so pinaalala ni Lord sa kanila at pinaalala rin ni Lord sa atin that it was God who provided everything they need and it was God who kept them safe. Whenever we celebrate the Feast of Tabernacles, pinaalala sa atin ng Diyos na siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Na siya ang nag-iingat sa atin. Ginutom po ba si Lord ginutom po ba sila ni Lord nung nasa wilderness sila? Hindi po. Kayo, ang tanong ko sa inyo, kailan kayo ginutom ni Lord? Ako, gutom na. Hindi, kailan tayo pinabayaan ni Lord? Amen o ba? Hindi. God will always provide. And God will always keep us safe from all harm.
So kapag meron pong ganitong celebration, Feast of Tabernacles, alalahanin natin, meron tayong Diyos na provider at meron tayong Diyos na protector. Can you say amen to that? Amen. Nakukuha na natin yung tabernacles. Sabi pa sa Leviticus 23 verse 43, that your generations may know that I made the people of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. So inutos sa kanila, sa mga anak nila, i-relay nila yon, ikwento nila sa mga apo nila, para yung mga next generation, maaalala nila lagi si Yahweh, na Diyos ng Israel, na nag-provide at nag-ingat sa kanila. Ganon din po tayo ng mga spiritual Israelites, na pinananahanan ni Kristo Jesus. Yung mga anak natin, sabihan natin kung paano tayo nakakilala sa Diyos, kung paano tayo binless ng Lord, kung paano tayo pinag-ingatan ng Panginoon. Ang una-una dapat na kinakwentuhan natin, mga anak natin. Para magko-continue yan to the next generation. At yung generation natin will be called blessed by God. That is how important this is. Now, someday, sabi dito, not just Israel, but all nations shall go up every year to worship the Lord and keep the Feast of Tabernacles. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, mag-practice na tayo. Amen. Alam mo na, may idea ka na, may ganun pala. Kasi one day, sabi sa Zechariah chapter 14 verse 16, hindi lang Israel ang pupunta doon, kundi lahat ng lahi. Sabi doon, then everyone who survives of all the nations that have come against Jerusalem shall go up year after year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths. Kaya meron tayong rehearsal. Nagre-rehearsal tayo. Ready ba kayo doon sa darating na panahon na yon? Sabi all nations Kasama ba tayo sa all nations? Yes. So, hindi lang mga Jewish people, even Filipinos and Chinese and Koreans, no? And Japanese and Americans, all nations. Kaya mapalad tayo na tayo po ay napapahayagan na ng mga ganitong kapahayagan. No, para sa atin po, ano po ang kahalagahan ng tabernacle? Okay? Ang tabernacle po, para sa akin, is a place of the presence of God. It's the place of the presence of God. Ito po yung lugar kung saan nandun ang presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, your body is the temple of the Holy Spirit. Meaning to say, the presence of God is in you. In you. Christ in you, the hope of glory. And the tabernacle means it is the place of protection and safety. Pag nakakita kayo ng tabernakulo, ng kubol, maiisip mo, ay, ligtas ako doon. Kasi kasama ko ang Diyos. No? Feel nyo ba na safe tayo ngayon? Sabi ko, kahit magunaw ang daigdig, maglaho man ang init ng mundong nanlalamig. Kahit pa humayo sa daang magkabilay bangin. No? Kahit anong, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Kanta yun Okay? So sabi ko lang, ngayong araw na ito, alam nyo, kahit na lumindol, mag-rapture o ano man ang mangyari, I feel so safe today. I feel so safe today. Do you feel safe today? Yes. Super safe because we know that God is with us. God is with us. Pero alam nyo, segue lang ako. I feel so happy when I ministered to the Jew there. No, yung na-meet namin. Kasi malaman ko siya na Jew, sabi niya, I am here. Because si Pastor Alisa, ginreet niya, Shalom! Oh, Shalom! Tapos nalaman namin na Jew. Tapos nagkwento sa akin, nalaman niya kasi Pastor ako, sabi niya, alam niyo po ba bakit ako nandito? Kasi 6 years ago, my son died in the motorcycle accident over there, and then that's why lagi ako nandito, no, yung love niya doon sa anak niya. And then I felt the love and compassion, and I ministered. And inakbayan ko yung Jude, and I called on Adonai Hashem, bless and comfort my brother here. Talagang na-touch siya. Then I was able to hug and impart the Father's love to that Jewish man. And I felt like I'm in heaven. Hallelujah.
the Lord gave me a chance and opportunity to minister to an Israeli. Oh, parang para sa akin, it's a big accomplishment. No? Na maramdaman niya na mayroong isang kaluluwa na naramdaman niya na may nagmamahal sa kanyang Diyos. Oh, hallelujah! Kaya super excited po ako mga kapatid, no? So, kaya sabi ko, ang sarap talaga mag-celebrate ang mga feast of the Lord. No? They may not know what it means, no? Literal, spiritually, but we know what it means. Tayo, kapag naglalagay tayo ng ganito every year, para sa akin, the tabernacle is a place of provision. Kaya kita nyo, ang dami nakalagay dyan, ano? Sa buong isang taon, mga kapatid, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. How many of you believe that? And where the presence of the Lord is, kapag nagtatabernacle si Lord sa atin, is a place of health and healing. Sino sa inyo pinagaling ng Panginoon itong buong isang taon na ito? Sino sa inyo may kalusugan na maayos ngayon dahil sinasamahan tayo ng Panginoon? So the tabernacle is a place of health and healing. For me, the tabernacle is a place of rest and restoration. So kapag nakakita mo yung suka, yung booth or yung tent, no, parang feel mo, Lord, ang sarap magpahinga. Di ba sa camping, pag naglagay ng tent, no? Pagka nakita mo, di ba na nag-camp tayo? Nakihiga pa ako doon sa tent nyo. Sabi ko, ang sarap dito. Kaya lang malamok, malis ulit ako. Pero ang sarap, di ba? Re-rest ka gano'n. So, tapos nakukoveran ka doon sa araw. So, the tabernacle is a place of rest and restoration. Truly, wala naman talagang lugar kung saan makakapagpahinga ang mga tao, kundi sa piling lang ng Diyos. Mare-restore ang iyong strength kapag ikaw ay nakakapagpahinga sa Panginoon. I tell you, kailangan natin lahat to. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mo rin ng restoration. Ilan sa inyo ang nakakapagpahinga pa sa presensya ng Panginoon araw-araw? Yung talagang araw-araw may oras ka sa Panginoon, early in the morning or before going to bed or any time of the day. Kasi pag wala kang ganun, mga kapatid, mapapagod ka. Sabi nga sa Bacolod, kapoy. Exhausted ka. Kapag ikaw ay sobrang busy at sobrang ingay ng paligid mo. Diba? Diba hindi mo marinig ang boses ng Panginoon pagsakay mo sa sasakyan, tapos may mga nag-uusap, merong maingay sa paligid, diba? Pagdating mo sa opisina, ang daming kumakausap, crowded na yung isip mo. Diba? Paglabas mo sa kalye, sasakay ka sa daming tao, tapos may mga karato lang. Nararamdaman yung kaguluhan sa paligid. Pagka ganun po, busy at magulo yung paligid, di ba hindi mo marinig ang Panginoon? Tapos ang feeling mo, bumagapong pagod na pagod ka. Tapos kinabukasan, pagod na pagod ka pa ulit. Pero there is a place of rest. At kailangan piliin mo yan. Kailangan mag-decide ka dyan. Huwag mong hayaan na yung sitwasyon ang mag-dictate kung anong magiging araw mo. Di ba, Tisen? Yung pagising mo, oing, 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 di ba? Di ba? Asan na sila? Yung pagising, yung bang nawala ka na doon sa yung, ganun ho eh. Sino nakakaramdam ng kapaguran? Kaya kanina pinagpahinga tayo ng Panginoon eh. I love to listen to the voice of God. Alam mo, kahit na itong service na to, 4 na oras, yung mananatili lang tayo sa presence ng Lord, pero diretso yung download ng revelation ng Lord. It's worth it! I tell you, it's worth it! Hindi mo ipagpapalit yan doon sa kabisihan ng trabaho mo. Hallelujah. Amen? Kaya, buti na lang may araw ng linggo. Kaya, sabihin sa katabi mo, huwag ka munang tumingin sa oras. Kasi alas 12:09 na. Wag muna. Relax ka lang dyan. Marami pang sinasabi si Lord sa'yo. Sino dito mag-i-stay sa inyo kung sasabihin ko sa inyo, mamaya pagkatapos ng service, may tig sa 10 milyon piso tayo?
Sino mag-i-stay? Kahit abutin ng alas 5. Tingnan mo. Mga kapatid, reviewin niyo yan. Si Mamon yan. Si Mamon yan. You cannot serve God and Mammon. Pero nagbibiro lang ako. Di ba? May magbibigay man sa'yo ng 10 milyong piso ngayon o wala, mahal ko ang presensya ng Panginoon. Gusto kong mananatili sa iyong lilim. Masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim. Nalilito kasi ako dun kung lilim o lihim na Okay. Ang sarap. Ang sarap. Umupo lang kayo dyan. Relax lang kayo. Nasa presensya tayo ng Panginoon. Alam niyo, kapag relax kayo, gumagaling kayo. Kaya yung mga doktor, hindi ma-opera kapag ka gumagalaw. Anong ginagawa? Di ba, nilalagay ka dun sa kama. Pag makulit pa, sedate. Okay. Tulog. Para makakilos si doktora. Hindi rin makakilos si Lord kapag ang likot natin Hindi makapangusap si Lord sa isip natin kung ang daming tumatakbo sa isip natin. Hindi makapag-minister si Lord sa atin kapag hindi ka makaupo ng kahit na 30 minuto lang. No, sinasabi ko, tagal naman ni Pastor, may gagawin pa ako di ba? Relax ka lang dyan. Kaya sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Because the tabernacle is a place of rest and restoration. And the tabernacle is a place of peace. Everybody say peace. Everybody say shalom. Right. So, also the tabernacle is the place, spelling ko, of power and authority. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, dala-dala mo ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kapamahalaan. And also, the tabernacle is a place of divine love. Kaya ayaw mong umalis sa tabernakulo ng Panginoon kasi nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Di ba pagkasama mo yung taong mahal mo, ayaw mo nang umalis? Tinatawagan ka na ni Pastora, ayaw mo pang umuwi? Kasi kasama mo yung mahal mo. Okay. Ayaw mo pang umuwi ng bahay. Di ba sa presensya ng Panginoon, kapag sama mo ang Panginoon, ayaw mong umalis. Kasi nararamdaman mo yung pagmamahal. Okay, Numbers chapter 9, verse 15. Basahin natin sabay-sabay. On that day, the tabernacle was set up. The cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, and at evening it was over the tabernacle, like the appearance of fire until morning. That is the glory cloud and the glory fire of God in the tabernacle. Hallelujah. The Lord said in Zechariah chapter 2 verse 5, I will be the wall of fire around you and I will be the glory in your midst. Ang Feast of Tabernacle nagpapaalala po sa atin that God said, He did not say that I will build a wall of fire around you. I will not. Hindi siya gagawa ng wall of fire around us. He said, I am the wall of fire around you. Hindi niya sinabi na I will send glory on you. He said, I am the glory in your midst. Wow! Kaya ganun po ang itsura natin sa spirit realm, yung naglalagablab. No? At umuusok-usok pa. Tandaan po natin yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka malungkot. You are more than a conqueror. You are an overcomer. You can do all things through Christ Jesus who gives you the strength. Now, whenever we celebrate this feast, we remember that Jesus is the center of the Feast of Tabernacles. Sino po ang sentro ng pista ng tabernakulo? Si Yeshua. Si Jesus. Our Lord. Jesus is the God with us.
His name is called Emmanuel. Ang sabi ng anghel kay Mary, tatawagin siya Emmanuel, meaning God is with us. John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt or tabernacle among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. You know, I always remind myself, Emmanuel is living inside of me. Emmanuel is living inside of me. Lalo na kapag oras na nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, kapaguran, may nararamdaman kang sakit at karamdaman, always remind yourself, Emmanuel, Christ Jesus, is living inside of me. Kapag na-meditate mo yan, na-internalize mo yan, yung rivers of living water from inside of you will flow in the entire system of your being. And it will bring healing to your soul. It will bring healing to your body. It will bring healing to your spirit. And that is the message of Christ on the last day of the Feast of Tabernacles in John chapter 7. Nababasahin natin mamaya. Now, Jesus is the God who protects us. Do you agree with that? Si Lord ang Diyos na nag-iingat sa atin. Sabi sa John 10:28, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. If you are in Christ, no one can snatch you out of the hand of Christ. This is a very strong passage in the Bible. John chapter 10 verse 28. Ako ang inyong pastol, kayo yung mga tupa, walang makakaagaw sa inyo sa mga kamay ko. At ang sabi niya pa, sinundan niya pa yan, the Father is greater than I. And no one can snatch you out of the hand of the Father. Glory. Also, Jesus is the God who provides for us. Jesus is the God who provides for us. Sabi sa John 14 verse 14, if you ask me anything in my name, ano sabi ni Jesus? I will do it. Sabi sa 16:24, until now, you do not ask anything in my name. Ask and you shall receive, so that your joy may be full. So this is a powerful, wonderful, providing God. His name is Jesus. Ang sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. At yung mga pwede lang gumamit sa name ni Jesus, yun lang may relasyon kay Jesus. Alright, Jesus is the God who heals us. Matthew chapter 8 verse 16. 1, 2, ready go, basahin natin. That evening, they brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with a word, and healed all who were sick. He is the healer. He is my healer, my provider. Diba? He's my comforter, the Prince of Peace. Talagang si Lord lang talagang healer natin. Walang ibang makapagpagaling sa atin, kundi ang Panginoon lang. Siya ang tunay na espesyalista na nakapagpapagaling anumang uri ng sakit at karamdaman. And Jesus is a God who gives us rest and who restores our soul. Matthew 8:16. Matatapos na po ako, mga kapatid. That evening, they brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with a word, and he healed all who were sick. He gives us rest and restores our soul. Kaya, pag lumayas ang demonyo, nakakapagpahinga ang tao. Amen po ba? Then and only then, ikaw ay napagpahinga ng Panginoon. Sino ang kaya magpaalis ng mga demonic spirits sa buhay ng mga tao? Only Jesus can. And Jesus uses us as ministers to minister to other people. Now, Jesus is a God who gives us peace. Everybody say, Shalom. Sabi niya sa John 14:27, peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, so I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Kapag kasama natin ang Panginoong Jesucristo, tiyak payapa tayo. Meron tayong kapayapaan sa ating isipan, sa ating buhay. Walang ibang nakakapagbigay ng ganap na kapayapaan kundi ang Panginoon lamang.
Glory to Jesus. And Jesus is a God who gave us power and authority. Luke chapter 10 verse 19. And sabi dito, Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall hurt you. What else? Jesus is a God who loves us. He is the God who loves us. John 15:13 says, Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. I tell you, Jesus loves you and Jesus loves me so much. He loves you and He loves me with this kind of love. And Jesus is a God who is living in us and He is the hope of glory. Colossians chapter 1 verse 27, For God wanted them to know that the riches of and glory of Christ are for you Gentiles too. And this is a secret. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing His glory. This gives you an assurance of sharing His glory. Jesus is the God who is living in us. He is the hope of glory. Jesus is a tabernacle of God, and God dwells in Jesus. Okay? We are the tabernacle of the Holy Spirit. The Spirit of Jesus lives in us. That's why we commemorate or we celebrate the Feast of Tabernacles. Ito na ako mag-end. Yung John chapter 7. Kasi napaka-powerful nitong mga verses na to. Sabi dito sa verse 37, On the last day of the feast, which is the Feast of the Tabernacles, the great day, Jesus stood up and cried out, If anyone thirsts, let him come to me and drink. Sino na uuuhaw? Lumapit sa akin, sabi ni Jesus, uminom. Uminom. Ngayong Feast of Tabernacles, lahat ng nauuhaw sa presensya ng Panginoon. Lahat ng napapagal na bibigat ang lubha, lahat ng may pangangailangan sa inyong buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Let us come to the Lord and drink. Let's come to the Lord and drink. Sabi niya dito, Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Everybody say, rivers of living water. Hallelujah. Now, this is said about the Spirit. Ano raw po yung rivers of living water? Everybody say, the Spirit. The Holy Spirit. Sabi doon, now this is said about the Spirit, whom those who believed in Him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. John chapter 7, verse 39. Nung sinasabi ni Lord dito to, sinasabi ni Lord to, wala pang baptism of the Holy Spirit. Wala pang Acts chapter 2. No? Pero sinabi niya na, lahat ng mananampalataya sa akin, tatanggapin itong rivers of living water. Ano yung rivers of living water? The Holy Spirit. Kaya kung ikaw tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka sa Kanya, matatanggap mo ang rivers of living water, which is the Holy Spirit. And it is rivers. Take note, plural. Rivers of healing. Rivers of deliverance. Rivers of breakthrough. Rivers of blessings. Everybody say rivers. Saan manggagaling yung rivers? Out of your heart. From the inside out. Kaya pag may nag-message sa akin, Pastor, nag-LBM ako, I release the river of healing unto you. Magkikita tayo bukas. I prophesy. At kahit sa FB Messenger pa lang yun, lumalabas yun. Shh. Pag sinabi nung naka-receive ng message, I receive it! Alam niyo po bang ganito yung method of healing of those who practice divine healing? We believe that the rivers of living water is inside of us. When we stretch forth our hands, walang option ng Holy Spirit kundi i-stretch forth ang hands niya. When we say release, walang option ng Holy Spirit kundi i-release because He's living inside of us. Oh, Jesus. Ganun ba yun? Ganun po yun. Ganun po yun.
Hindi maghihintay ka pa. Andiyan na ba? Kumalawkaw na ba? Kumalawkaw na ba yung anghel? Do you understand? If you're walking in this realm, I tell you, Jesus is alive in you. Why? First, this is the last verse I want to share with you in the Feast of Tabernacles. 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You are not your own. Everybody say, I am the temple of the Holy Spirit. I am the tabernacle of God. Let's all arise right now. Shendo koromiandara masata karanabakandarama. Glory and honor to your holy. Just give me the right song, please. Or better, just play strings. Thank you, Father God. Kanina pa po natin nararamdaman, nararanasan ang banal na Espiritu inside us. I can really feel the presence and the power and the fire of the Holy Spirit inside of me. Mga kapatid, kayo po na tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. The Holy Spirit is living inside of you. And that is the third person of the Holy Trinity. He is the power of the Godhead. Oh, rakaya mien shekarabaka. All you have to do is to remind yourself, I am the tabernacle of God. I am the temple of the Holy Spirit. God is with me. For those of you who wants to receive an assurance of eternal life, for those of you who are watching this live broadcast, or probably nandito kayo sa loob ng sanctuary, at gusto nyo na maranasan ang buhay na Diyos sa buhay nyo, gusto nyo na magkaroon ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, mapatawad ang inyong mga kasalanan, palayain kayo ng buhay na Diyos, palayain kayo ng Panginoong Hesukristo sa pagkaalipin sa lahat ng gawa ng mga demonyo sa buhay ninyo. Inanyayahan ko po kayo sa mga oras na ito na yumukod, pumikit, taas ang inyong isang kamay sa Panginoon at sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po, ulitin niyo po yung sasabihin ko na nagmumula sa inyong puso. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Lumalapit ako sa inyo. Lumalapit ako sa at inyo. Nagpapakumbaba. At nagpapakumbaba. Kinikilala ko. Kinikilala na kayo ang anak ng Diyos. Na kayo ang anak na ng nagkatawang Diyos. tao. Na nagkatawang tao. At namatay sa krus. At namatay sa krus. Para sa aking mga kasalanan. Para sa aking mga kasalanan. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng tagapagligtas. Inaamin ko. Inaamin na ko. ako ay makasalanan. Na ako ay makasalanan. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po. Sa lahat ng kasalanan. Sa lahat ng kasalanan. Na aking nagawa. Simula pa sa pagkabata. Simula pa sa pagkabata. Hanggang sa mga oras na ito. Hanggang sa mga oras. Pinagsisisihan ko ng lubos. Pinagsisisihan ko ng lubos. At itinatakwil ko na. At itinatakwil ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Ang lahat ng aking nagawang Hugasan niyo po ako. Hugasan niyo po. Ng iyong banal na dugo. Ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Nabuhay kang magmuli. Nabuhay kang muli. Umakyat sa langit. Umakyat sa langit. At ngayon ay buhay na Diyos. At ngayon ay buhay na Diyos. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Sa aking puso at buhay. Sa aking puso bilang at buhay. Panginoon. Bilang Panginoon. Diyos. Diyos. At sariling tagapagligtas. At sariling tagapagligtas. Isinusuko ko na sa iyo. Isinusuko ko na sa iyo. Ang buhay kong ito. Ang buhay kong ito. Ikaw na po ang manguna. Ikaw na po Ikaw ang na manguna. po ang maghari. Ikaw na po ang maghari. Sa aking buhay. Sa aking buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Nananampalataya ako. Nananampalataya ako ngayon ay ligtas na. Ako ngayon ay at ligtas may buhay na walang At hanggan. may buhay na walang hanggan. Sabihin niyo, Holy Spirit, Holy Spirit, fill me with your power. Fill me with your power.
Fill me with your presence. Fill me with your I presence. receive you, Holy Spirit. I receive your In Holy the name of the Spirit. Lord Jesus In Christ. the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen and amen.